Okay, so good morning, good afternoon, good evening. Sa anuman pong oras ninyo pinapanood ang lecture na ito, we are now on Module 10, which has a title of Special Handling and Processing and Point of Care Testing. So, your expectation on this lecture is I will bring you into the reality of the medtech workplace and the medtech setting. And I want you to take notes. I want you to imagine, no? Yung mga matututunan natin dito sa lecture na ito. Because I will introduce now, okay, the setting, the workplace of medical technology. What are we doing inside the lab? Okay? How are we going to apply the pre-analytical, analytical, and post-analytical phases? We're going to define the special handling processing of specimens and what is the meaning of point of care testing. As if you are in advance, no, in the profession. And that is my objective for this lecture. I hope you will join me, okay, until the end of this lecture. This is the part 1. This is the introduction. And the objectives is to properly collect a specimen for a special laboratory test. Second, to properly collect the specimen for point of care testing, also known as the POCT. To know the different tests that uses blood samples and to understand the principles and precautions of POCT. While you are watching this lecture, I hope that you are with your module, okay, and write everything na dapat po ninyong kailangang isulat, no? As I am going to explain, okay, ano ba itong mga objectives natin ngayon, okay? Because itong special laboratory test, itong point of care testing, kapag nalaman natin ito, mas magigets natin or mas maa-appreciate pa natin ang pagiging medtech. Tapos ito rin, lalabas ito sa clinical chemistry, yung tinatawag na mother subject ng medtech. Kinawag siyang mother kasi majority naman talaga dito sa Pilipinas din, ang laging tinitest, ang laging pinapatest nila ay walang iba kundi clinical chemistry. Puro blood chem. At masyado siyang syempre pinaka-majority siya na ginagamit. Yung mga proteins, mga non-protein substances, yung mga cholesterol, HDL, LDL, triglycerides, okay, those are under the clinical chemistry. So I will just simplify it first before we go to the details. Okay, so what is specimen collection processing? It is the process of gathering samples of body fluids, tissues, or other substances from a patient for laboratory testing, analysis, or diagnosis. Okay, disclaimer lang, I hope makakapag-focus pa rin kayo kahit na may mga kasama akong mga doggies dito, no? Tumatahol po sila kasama ko. Ayan. Sila kasi yung nakikinig dito sa klase ko outside ng bahay. Ayan. So, maingay din yung mga doggy, di ba? -5. Shh! Ay, -5 ka. Huwag kang maingay, huwag kang magtahol. Okay, anyway. Specimen collection processing is a process, okay, na kung saan kumukuha tayo ng sample. Pag sinabi nating bodily fluids, syempre, pwedeng CC, CM yung mga yan. Pagka tissue ang involvement, that's okay, that sample will be brought into histopathology lab, ganyan. At pag sinabi naman at other substances, that falls on the clinical chemistry because yung mga substances na yan pwedeng organic or inorganic compounds. That's why the essence
or the relevance of biochemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry ay talagang malaking foundation dito sa medtech kasi malalaman natin yung mga trace elements. Ano ba yung mga trace elements na dinidetect natin dito sa medtech? Okay, ano ba yung mga electrolytes? Your electrolytes are found in the periodic table such as your calcium, sodium, and potassium. Okay, are you getting my point? And also, yung mga phosphate, because those electrolytes found in the periodic table, some of them are organic, inorganic, poisonous, non-poisonous, and majority of them, some of them are inside our body, developed in our body. Halimbawa, yung urea, it's organic compound, di ba? But the functional group is amide group. Okay, and what's the relevance? If we're going to correlate it, yung urea, nadideposit yan sa wiwi natin. At kapag umihi tayo, di ba, medyo parang may pungent odor. Okay? Yung pungent odor na yan, okay, isa sa mga reason kung bakit yung ihi natin pungent odor din. So, yun yung mga gusto kong mga i-emphasize sa inyo. What else? We're going to get samples, body fluids, tissues, or other substances from a patient for laboratory testing. Trabaho ng medtech yan. Ano pa? Analysis. Okay? And or diagnosis. Okay? Again, medtech, we aid in the diagnosis but we are not authorized to diagnose. Okay? However, practically speaking, pag naging intern na kayo, may experience na kayo, medyo alam nyo na yung mga galawan sa laboratory, sa isip mo, pwede mo nang i-diagnose. Okay? Pero hindi mo pwedeng sabihin talaga. Wala kang parapatang pumirma kahit alam mo na yung sakit niya. Yan ang advantage ng mga medtech sa ibang mga healthcare workers. Alam natin ang i-diagnose. Alam natin ang condition kasi nakita na natin yung laboratory. Pero si doktor pa rin ang masunod. Kaya nga, pinapersuade kayo, ini-encourage kayo na medicine. Kung gusto mo ng authorization, kung gusto mo na ikaw ang masunod, nakuha. Okay, kasi that's the perspective of Filipinos in our country. Ha? Medtech ka, pero hindi ka doktor, tama naman ang sinabi mo, hindi ka pa rin pakikinggan. So kung gusto mong pakinggan, magdoktor ka talaga. And that is the beauty, okay, of RMT, MD. Nakuha po? Tapos ma-realize mo pag MD ka, ay, gusto ko pala mag-research, pasok ka na ngayon ng masters, mag-MPH ka. Tapos gusto mo pang mag-further study kasi na-amaze ka, sobrang ganda pala mag-aral, nag-PhD ka. O ngayon, RMT, MD, MPH, PhD ka pa. Diba ang sarap naman pakinggan nun? Alright. Okay, so we are now in the specimen collection. Okay, so ito, let's discuss this one by one. Kung ganyan ang sample, maaring ito ay blood, dugo, ipupunta ng CBC. Hematology section ito. Pwede rin itong blood banking. Okay? Meron pa meron kasi yung mga machine na for ano rin ito, pwede rin ito for thyroid, mga ganyan. Tapos mga troponin pala. Troponin. Kasi doon sa sa Notre, mga whole blood din yung kailangan Okay? Kaya gusto ko lang ma-realize ninyo na yung ganito kadaming extracted blood, regardless kung open system man yan or closed system yung ginamit mo, pwede na siya for batch of tests. Yung isang sample, kaya nga mahalaga na hindi dapat overfilled, hindi rin underfilled, dapat nandun lang sa guhit yung dugo na makukuha mo kasi ito pwede na to sa CBC, hima. Yung dugo na yan pwede na rin yan sa other tests such as yung trop-I at saka yung mga thyroid kasi depende kung whole blood or or plasma yung kailangan. Tapos after kasi ng mga yon, pwede mo nang i-centrifuge ito at pag nakuha mo na yung plasma, pwede mo pang gamitin sa other test ng pasyente.
doon na papasok yung mga APTT tsaka PTTT. Hindi pala. Blue top dapat yon pagka PT, APTT. Okay? Pero ito, violet, yan, for other testing pa. Nakuha? Kasi kapag kasi in-introduce mo to, ang lalabas plasma. Kapag ka blue top nilagay, matic, APTT at saka PT yon. Ibig sabihin ko ang test yon. Tapos, kung red, syempre, no need of inversion, serum yon. Kung yellow top, no need of inversion, serum pa rin po yon. At kapag ka serum, majority ng test, pwede na yan. Yung thyroid, makikita mo rin doon sa serum. Depende kasi may machine noon eh. Ano ba, thyroid, yung mga non-protein substances, tsaka ionized calcium. Palagi po yan. Sa hospital, yung mga ionized calcium, lagi kasi nilang pinapatesyan kapag ka may pasyente. Tapos na nakahandusay doon sa hospital, lagi may ionized calcium. Ngayon, eto, kung gusto mong magbenta ng mga tools naman, mag-medrep ka naman. You are a medical representative. Hindi lang naman gamot ang ibebenta mo doon. Okay? Kung passion mo naman talaga ang magnegosyo, magbenta, okay, mag-employ ka, mag-apply ka doon mismo sa pagiging medrep. Anong ibebenta mo doon? Mga machine para sa laboratory. Okay, meron tayong tinatawag na electrolytes, mga electrolytes technology. Iyon, sa Notre, meron sila mga binibiling ganun para siya sa mga ionized calcium kung tawagin. Ano pa? Yung semi-automated at saka automated tool. Pwede rin yan. Yung semi-automated na chemistry para sa urine. Tapos yung automated na machine para doon mismo sa urine din. For batch testing. Ayan. Sobrang saya kaya magtrabaho doon mismo sa sa automated machine ng urinalysis. Inaral-aral mo yan ng manual. Pero pag nandoon ka na, ang sarap-sarap talaga at ang saya-saya magtrabaho. Bakit? By batch testing kaya yung wiwi. Ilagay mo doon yung yung machine. Tapos ilagay mo doon yung mga ihi by batch. 5 ihi nasa tube o kaya 10 ihi nasa tube. Ilagay mo siya doon sa cobalt. Ang pangalan natin cobalt, hindi. Nakalimutan ko yung pangalan ng machine niyan, basta UA500. Ang laking machine, parang refrigerator siya. Tapos ilagay mo doon, dutin mo, okay? Tapos pindutin mo batch sample and then enter. Bahala na yung machine. Ang ginagawa mo na lang ngayon, pag naglabas na ng resulta si technology, okay, ang gagawin mo, imamanwal mo. Yan ang trabaho ng medtech. Maglalagay ka ng sample doon sa machine, tapos ikaw gagamitin mo yung skills mo. Okay, yun yung magpapagraduate sa'yo eh. Tama ba ang result ni machine? I-verify ko nga bilang medtech. Ganon ang gagawin mo. Bakit kaya may kumikinang doon sa sa machine? Ano kaya ito? Crystal ba ito? Sige, i-double check ko. Papasok ka na ngayon sa microscopic at saka manual method ng urine. Ito, nakikita niyo dyan, may chemistry po dyan. Yan yung wiwi. Yung chemistry natin, take note, meron niyang 5 parameters, meron niyang 10 parameters. Ang mga ito, ay itong mga pad ng chemistry na ito, meron po yung mga incorporated chemicals. There are two branches also or classifications, yung chemistry at saka multi-sticks manufacturers. They are the one that manufactures the chemistry. Itong mga bawat square na yan, may incorporated chemicals diyan. Yan yung magre-react mismo sa wiwi. Tapos, okay, pag nag-react sila sa wiwi, i-compare mo siya dito sa nakahigang bottle dyan. And please take note, ang principle nito ay colorimetric. Okay? Kasi kapag na-absorb ang molecules na nasa wiwi, maglalabas siya ng kulay. Yung kulay imamatch mo doon sa nakahigang bottle na yan. Tapos ino-note mo. Ganun lang naman yung UA eh. Anyway, i-demonstrate natin yan. Okay. Okay, so ito po yung tinatawag natin na blood culture. Yan.
Minsan pwede mong idirekta dyan eh. Ang advantage kapag ka-closed system ang gamit mo, kaya nga multi-sample needle yun, kasi pwede mong itusok ito actually eh. Di ba ang natutunan natin sa multi-sample, yellow. Pero actually ito pwede mo na itong idirekta doon sa closed system. Yun ang advantage ng mga multi-sample needle. Kapag ka-venipuncture ang ginagawa, itutusok mo yung needle dito. Okay? Because my experience however in the hospital, we collect kasi open system. And then after that, yung needle, itutusok mo dyan sa green at saka yellow. Please take note, kapag nasa hospital kayo, may mga SOP ito. Ituturo ito ng mga senior medtech. Hindi mo naman kailangan maging magaling ka agad eh. Kapag nandun ka sa hospital, kasi mag-adjust ka ulit, back to zero ka. Okay? Kaya ang ginagawa natin dito sa college, hinahasa kayo, tinutulungan kayo na i-familiarize lahat ng konsepto, ng prinsipyo, ng technology, para pagdating nyo ng internship, doon ninyo maa-apply ang mga yan. Sasabihin ninyo, ay yes, familiar, buti na lang naituro ito, buti na lang nasa UB ito, buti na lang gamay ko na ito. So that when you go to your internship, at least ito, matututunan na ninyo. Okay? So, will not deal more of this kasi nga, bibihira lang naman kasi yung ganito eh. Maliban na lang talaga kung mag 10 years ka sa hospital eh, paulit-ulit kang magganito. Pero based from my experience, almost bibihira, or siguro hindi ko naaabutan every time na mayroong ganitong sample, kasi magshi-shift na ng oras. Ganyan. Pero ito, orange, green, yellow, yan. Ang laman nito, mga additives yan. Oo. Lalo sa micro kasi. Ito yung gagamitin. And please take note, kapag ka blood culture ang usapan, syempre povidone, iodine yung gagamitin mo, hawag alcohol. Because we understand that alcohol disrupts the cell membrane of the microbes. So, we are unable to provide we will provide discrepancies in accurate result if we use alcohol instead of povidone iodine. Okay, so yan po yung kanyang advantage naman kapag multi-sample needle tinusok na siya rekta doon. And of course, ito po yung procedure ng blood collection natin. Kailangan ma-familiarize na kayo dito kasi pagka nag-micro kayo, yan, lalabas din po ito. Please take note, ang mga gagamitin ninyo to sterilize the site are chlorhexidine, 1% tincture iodine or 1% PVP iodine. Last, please take note, lumalabas po ito sa mga quizzes at saka sa exams. Huwag sasawa talaga kayo dyan. Okay, so same thing pa rin, parang susundin, kaya nga pag kabisado ninyo yung phlebotomy, capillary puncture, tapos arterial puncture, yung mga procedure step by step, magtutourniquet ka, tourniquet, ganun lang din yung susundin mo. However, you need to apply a pressure, no? And then there is a blood bag here, and also ito sa sa blood banking din, ganyan din. Kung napansin niyo, no, yung pag-collect talaga sa phlebotomy, pagkabisado mo na yung step by step, magagamit mo talaga yan sa ibang process or ibang methods ng pag-collect ng dugo, regardless kung venipuncture yan, capillary puncture yan, laging mayroong mga sterilization, tapos kailangan laging i-tourniquet, ganyan. Kasi sa blood collection, ganito rin yung kakailanganin natin. By the way, in the blood collection naman, okay, kailangan nakatali po ito. Siyempre, may tourniquet. Yan. Tapos, yung blood bag. Ito ang payo ko pag tumutusok kayo sa blood banking, alam nyo naman, blood collection yan blood donation yan. Dapat talaga, one hit lang yung ugat. Alam nyo bakit? Mahirapan talaga kayo pagka hindi kayo sigurado, tumusok kayo, kawawa naman po yung pasyente. Imagine yung needle kasing laki ng straw ng ZSO. Bili kayo ng straw ng ZSO. Dapat pag tinusok mo, yung magdodonate ng dugo, direct
yung ano talaga, dugo niya, matik magfo-flow dito sa blood bag. Tapos yung blood bag, dapat, inaano mo yan, parang, sinishake, hindi naman siya sinishake, ano bang tawag doon? Kung nakapag-blood donate na kayo, diba, parang medyo minasage mo yung blood bag na yan para mag-flow yung dugo. Kasi I encounter experiences na may mga iba tayong katusok, tinusok nila yung ugat pagkatapos nag-rolling vein. So, ang nangyari, nag-cross stitch mo sila. Yan, parang ginagawa niyo sa phlebotomy. Imagine that, yung ZSO. Yan, i-cross stitch sa'yo. So, please po, hindi po kailangan paunahan pagka blood collection. Pag pleb, medyo okay lang naman mag-cross-cross ka. Pakibasa po itong etong nasa image natin, ha? Kasi ito po ay lalabas din sa quiz at saka sa exam. Okay, so just to remind you, in the specimen collection, ito may pre-analytical, analytical, and post-analytical. Ito, na-encounter nyo na ito sa PRMLS1, ma-encounter nyo ulit sa CC1, tapos sa HIMA, paulit-ulit, dapat wala nang malilito dyan. Pagpasok mo ng laboratory, unang iisipin mo, may pre-analytical, analytical, tsaka post-analytical ka kaagad na gagawin. So again, pag sinabi natin pre-analytical, it encompasses all activities before the actual laboratory. Ito yung example niya, test order, SERPA, ano naman si Sir Rebosa, UA, CBC, tapos sabihin nila blood chem. Anong gagawin mo? Pagpasok ng pasyente, interviewin mo na siya. Ano pong name, sir? Clyde Rebosa po. Ilang taon? Toot! And then, tama po, sir, no? UA, blood chem, tsaka CBC po ang test nyo. So, anong gagawin mo? Kung UA, CBC, blood chem, kuha ka ng yellow top, kuha ka ng lavender top, and then, ihi na siya. Okay? Ganun ang gagawin nyo, ha? Mag-collecta muna siya, tapos after collection, ihi na. Yan, patient preparation, specimen collection, transport handling, lahat po yan pre. Tandaan nyo, before the analysis. Next, during the analysis, eto na, piniperform mo na yung test. Nagbigay na ng sample yung pasyente, you are going to perform it na. After you perform, after you have done your duty, or you did your duty, post-analytical na tayo. And when we say post-analytical, tapos na. Andun yung prefix na post. Okay? Which all of the steps that occur after the analytical testing is complete. So, ito na yung printing. Ito na yung result validation. Andito yung result interpretation. Siyempre, yung gagawin mo, pa-perform mo. UA, ni Sir Clyde Rebosa. Ngayon, dun sa laboratory, kung hospital man yan, regardless, or RHU, or clinic, may papel dyan, nakaayos na. Alam nyo, yan ang kagandahan din kapag magaling kayo sa technology, tapos medtech kayo. Pwede kayong gumawa ng design ng design ng papel ng laboratory. Yan, tapos andyan yung logo ng laboratory, nakalagay doon yung name, age, date, tapos nakalagay doon yung may mga tatlong criteria. Usually kasi pagka UA, merong ano lang yan, papel. Tapos andoon physical. Ano yung mga physical? Involvement dyan yung color, clarity, specific gravity, odor. Tapos chemical, ano yung mga nasa pH strip. Usually yung pH nya, yung SPG nya, Anyway, pag-aralan natin yan. Lahat ng mga requisition nandun. Tapos yung microscopic appearance nya, nakalagay doon mucous thread, RBC, WBC, epithelial cell. Yan. So kapag skilled medtech ka, tapos lalaki yon, usually few ang epithelial cell. Pero kapag ka babae, medyo moderate to many ang kanyang epithelial cell. Okay? Ganon. So minsan kapag ka nagsusulat ka ng result, kailangan mo ring pag nagsusulat ka ng result, kailangan mo siya talagang i-verify, no? Ngayon, ipiprint mo na yan, itatype mo. Okay?
Tapos sa blood chem din, double check mo. Ito yung nilabas ng machine. Okay? 13.5 mg per dl. Ganon. Pagka nasulat mo na lahat, okay na yung kanyang blood chem, okay na rin yung kanyang UA, okay na rin yung kanyang CBC. Tapos ganoon din, may mga categories ng mga requisition form. Susulat mo lang doon. Babalidate mo na siya, interpret mo na. Tapos, bago po ninyo ibigay yung result, pakitandaan, i-double check nyo as much as possible, triple check. Nakuha po? Triple check ninyo. Bakit? Kaawa-awa ang pasyente pag naduling-dulingan ninyo yung result. Nakuha po? Siyempre, halimbawa, nilagay mo dun sa UA niya ay many pus cells. Itinignan ng medtech, few lang naman. Bakit? Kasi nga po, hindi ka pamilyar. So, anong mangyayari? Pag nakita ng doktor, uy, ang dami mong pus cells, ibibigay sa kanya yung higher spectrum concentration ng antibiotic o ng gamot. If that's the case, tandaan ninyo, kapag mas mataas ang konsentrasyon ng gamot, mas mataas yung kanyang dosage, ibig sabihin, yung concentration, yung efficacy ng gamot na iinumin niya contributes to the higher mas it will affect the liver twice. Okay? Parang the more the dosage, the more it is concentrated, or the more it damages, kumbaga, the liver cells. Parang ganun. Hindi lang liver cells. Paano kapag mahina yung immunity ng pasyente? Sakitin na yung pasyente. May problema pa sa atay yung pasyente. Are you getting the point? That's why it's so crucial to become a medtech. We're the best! We're the best, guys. We're the best. What do you call this one? Healthcare. We're the best healthcare kasi ganun. Maano natin, nakikita na natin, yun nga lang, kahit na pinaka the best ka dito sa Pilipinas, pinaka the best ka na lahat-lahat, ikaw na ang pinaka maalam, pinaka marunong, sa mata ng tao, doktor at nurse ka pa rin. Nakuha? Sa mata ng tao, vampira ka pa rin. Bakit vampira? Kumukuha ka ng dugo ng madaling araw. Sa mata ng tao, di ka nila kilala. Ano yun? Medtech. Yan ba yung tagakuha ng ihe? Tsaka taga-kolekta ng poop? Ganon. Anyway, post-analytical phase tayo. So, ano naman po ang point of care testing? It refers to a medical testing done at or near the site where the patient is being treated rather than sending samples to central laboratory. So, near the site where the patient is being treated. Ito para mapabilis na yung proseso. Hindi mo na kailangang dalhin sa laboratory, yung mga pasyente. So, sa clinical laboratory, tandaan po natin, ang bawat laboratory ay binubuo po yan ng different ways of specimen collection. At bawat section ng laboratory should follow the 3 phases. Pre-analytical, analytical, and post-analytical. Regardless, kung ikaw man ay nasa clinical chemistry section, nasa micro section, nasa clinical microscopy section, ikaw man ay nasa HEMA, ikaw man ay nasa ISBB, ikaw man ay nasa histopath. Guys, pakitandaan, lagi susundin ang 3 phases of the laboratory. May pre-analytical, analytical, and post-analytical. Pero iba't iba lang yung pamamaraan nila. Why? For example, in histopathology, as long as meron nang binigay ang doktor, pinadala ang doktor sa nurse na tissue sample, anong gagawin ng medtech? Lista-lista muna.
Ganun po yan. You will get my point once you go to hospital. Yes, tupat, bigyan ka ng tissue. Alam mo ba, ang kagandahan dyan, ang hospital may mother logbook, tapos meron na namang isang book. Yung mother logbook, ililista mo lahat doon ng information. Kaya very crucial talagang medtech, kasi dapat pag receive mo ng sample, ilalagay mo doon yung type ng sample, yung time, yung date, medtech in charge, ano pa ba yung nilalagay doon. Tapos may another logbook na naman, kasi kung saan nakategorize yung iba't ibang klase ng sample. Tapos meron yung kanilang date, meron din yung kung ano ding test, parang gano'n. Kunwari, ang binigay kidney, ililista mo yan, diba? So on and so forth. Pre-analytical. Anong next na gagawin? Pag tissue yan, analytical, fixation, ganun kaagad. Kung bacteriology naman yan, o may blood culture na dumating, ilalagbook mo si blood culture, tapos doon sa logbook ng blood culture, and then punta ka sa mother logbook, ilalag mo kung ano yung specimen na na-deliver sa buong araw. Yun ang kailangan istrikto. Kaya nga guys, nasasanay kayo sa pressure dito sa school, kasi mas pressure talaga doon sa laboratory. Pagpasok mo ng laboratory, tapos sandamakbak na mga culture media, hilera ng culture media, grabe. Imagine if your duty 8 a.m. to 8 p.m, nakakailang culture media ka kaya. Tapos bukas na naman. Tapos ang gagawin mo bilang medtech, mag-e-endorse ka. Buddy, ito pala yung mga sample na dumating ngayon. May darating na sample tonight, 8 p.m. Pakinote na lang siya. Ngayon, kung night shift ka, dapat attentive ka doon sa logbook. Hindi pwedeng mashuffle yung logbook. Kaya nga medyo may pagka-perfectionist ang mga medtech. Hindi siya dapat po pwedeng magulo-gulo. Ganyan. At hindi po pwede basta yung concept na pwede na yan, ha. Please take note, bawal ang concept na pwede na yan, sige na yan. Starting today, nasa ano pa lang kayo, nasa academe pa lang kayo, practicein nyo na bawal yan. Kaya nga minsan stricto ako eh. Stricto nga ba? Yung ibang prof stricto. Bakit yung erasures lang hindi nila tinatanggap? Kasi baka masanay kayo na okay na lang yan. Okay? Ayaw namin kasi yung nasasanay kayo na okay lang yan, erasure lang naman. Hindi po pwede po yun. Baka kasi yung concept na ganun, ma-adapt nyo in real life, baka mamaya mag-okay na yan. Ganun lang na naman yung concept ninyo. O paano pag meron kang few past cells na nakita sa sample, inilagay mo moderate, okay na yan, moderate, magkalapit lang naman sa few. O diba? I mean, I hope you're getting my point. It's not about being perfection, but it's all about allowing you to be diligent, okay, in your answers. Na nagkamali ka, panindigan mo, mali na yan, okay? Hindi po pwedeng okay lang naman, baka naman consider pa, diba? I hope you will get my point. Okay? So gusto ko lang i-orient kayo sa RA 5527. Actually, it is not in your module, but I would like you to appreciate the practice of medical technology. So yung Arial block dito sa statement, sabi niya, it renders any of the following professional services to aid the physicians in diagnosis, treatment, and health promotion. Again, aid the physicians in the diagnosis. Okay? Tayo, katulong talaga ng mga physician. Kaya nga sabi nila, without us, paano makapag-diagnose ang physician? Sabi ko naman, kung RMT ang physician, kaya niya yan. However, ang nangyayari kasi pag nag-medicine kayo, syempre, hindi mo na masyadong mapapractice yung medtech. Kaya kailangan mo talaga mag-hire ng medtech na gagawa para sa'yo. Okay. And we have only one agenda, promotion of
So what are the practices rendered by a medtech? Examination of tissues. Okay? Yung examination of tissues. Yan sa histopathology. Secretions and excretions. Ano ibig sabihin ng secretion? Na-release sa loob. Excretion, mula sa loob, palabas. Example, wiwi. Excreted fluid po yan. And body fluids. All types of body fluids. The semen, saliva, tears, urine, feces, lahat. That's why we are body fluid centered person. Body fluid centered personnel tayo. Diba? Pagka may sakit ang kamag-anak, may sakit ang relative, anong ginagawa palagi? Blood chem CBC. Why? Because in the blood chem CBC, doon mo i-monitor kung ikaw ay medtech. No? Kung other branch ka naman ng healthcare services, anong ginagawa nila? Tatawag yan sa laboratory. At kung pansinin nyo, lagi na humaharap sa mga sakit, laboratory. Pag may sakit ang bata, ka ipa-laboratory. Tayo ang first line of defense. At dahil first line of defense tayo, deserve talaga natin ang sahod na 8,000 lang. Di ba? Ganun po ka-crucial. Next, body fluids using the various laboratory methods. Eto na, chemical, microscopic, bacteriologic. Notice the sections of laboratory. When we say chemical or microscopic, that's urinalysis. So, nasa clinical microscopy yan. Bacteriologic, that's microbiology section. And then, when we say hematologic, that's hematology section. Includes the CBC, hemoglobin, hematocrit, pati yung phlebotomy, venipuncture, capillary puncture, ano pa. And so on and so forth. Yan, serologic, it focuses on the kits. Yan, actually, kuha ka lang ng serum, yellow top, tapos patak-patak. Ito yung sinasabi nila kapag ka nasa internship ka, nasa hospital ka, patak-patak mo lang yan. Diba? Serologic yan. Pagtapos, immunologic. Okay, kasama na po dyan. Okay, manual or automated man yan. And of course, we have the blood banking procedure and techniques. So usually, please take note of the types. Kapag nasa medtech ka, meron kasi yung mga blood bank section tsaka blood bank collection unit. Ayan, parasitologic, include yan sa microbiology. Actually, ang nangyayari kasi, kahit na yung parasitology under microbiology, kasama si para sa CM. Kaya ang section niyan ay CM para, wiwi tsaka tae. Mycologic, rare. We are in the Philippines. If you want to see a mycov or a fungi, punta ka sa mga disyerto. Punta ka sa Africa, punta ka doon sa may pinaka maraming or bansa na may pinaka maraming case ay fungal infection. Majority, mag-search ka na. Ayan ang kagandahan din ng research, no? Mag-search ka ng bansa. Ano ang common na fungal infection na pandemic, endemic, or epidemic dito sa country na ito? Pag na-search mo yan, okay, mag-further study ka, mag-further testing ka, until you figure out what's the main cause. Tapos kapag nahanap mo na, alam mo ang pinakamaganda talaga, medtech ka, tapos maka-isolate ka ng rare, kakaibang fungi, tapos ipapangalan yan sa iyo. Halimbawa, pagka nakadiscover ako ng bacteria, di ba? Pangalan ko sa sarili ko, Clydus rebosus, di ba? The Clydus rebosus organism was discovered by medical technologist Clyde Rebosa from planet Krypton. Di ba? Ang sarap naman pakinggan niyan.
Tapos nakalagay dun sa mukha mo tarpaulin, o di ba? Clyde Rebosa, the first ever discoverer of the newly found organism, Clydus rebosus. Okay? From planet Krypton, which is rare on Earth. O, di ba? And also histopathology and cytotechnology, yan, mga kaalyado mo dito yung mga pathologist.